Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte nagpadala ng sulat sa DOJ o ni Secretary Remulla. Okay? Malalaman natin yan kung ano ang sulat na yan. Okay? Itong si Vice President Inday Sara Duterte, ang pangalawa nating pag-usapan, hindi siya sang-ayon dito sa pagpasok ng ICC. Okay, ano ba ang importance nito sa ating Pangulo, sa DOJ? Yan, alamin natin ang mga relasyon ng bawat ahensya ng gobyerno together with our Vice President. Kung ano ang magiging relasyon nito at ano yung ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte para formal yung communication na mailahad niya na bakit hindi natin kailangan ng ICC. So si VP Sara, nag-share siya sa kanyang pananaw tungkol dito sa ICC, no? Bakit hindi siya sang-ayon dito? Yan ang ating pag-usapan. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, bago ko ipapakita yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like na lahat and share. And guys, please subscribe Donmar TV sa Facebook rin at sa YouTube. Ha? I-subscribe nyo, i-follow nyo ang Donmar TV para always kayong updated sa mga balita sa politiko, mga galaw ng ating bansa. No? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV sa Facebook rin at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So, kahapon, itong ating excuse me. Itong ating pangalawang vice presidente nagpadala ng sulat sa Department of Justice. Okay? Sa tingin ko, nagpadala si VP Sara ng letter tungkol ito sa ICC. Okay? Nagbigay si VP Sara ng kanyang views tungkol dito. Bakit ayaw niya yung concept na mangingialam ang ICC dito. But it's very formal, no? Kasi through letter. Okay? Magre-react tayo. Ipapakita ko yung video. Ito. Okay, play natin ha. Play. The Department of Justice, or DOJ, has received a letter from Vice President Sara Duterte regarding the country's stance on the possibility of rejoining the International Criminal Court, or ICC. According to DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano, the Vice President's arguments presented in the letter are not only valid but also introduce new perspectives into the ongoing discourse. Okay, so ganito ha. Nagbigay si VP Sara ng letter, no, stating na ganito ang pananaw ko dito sa ICC, natanggap ng DOJ. Okay? Itong si Clavano, no, itong spokesperson ng DOJ, itong si Clavano, binasa nila. Pagkatapos ng binasa nila, nakita nila na yung mga reason ni VP Sara valid. Sang-ayon rin itong ating spokesperson, Clavano, ng DOJ. Okay? So that's a good sign already. Kasi valid eh. Very clear. At meron pang mga idea si Vice President Inday Sara Duterte na bagong mga valid reason why we don't need ICC. Which is katanggap-tanggap. Sabi pa nga ni Clavano, for the record, valid lahat ng mga reason ni VP Sara doon sa letter. At meron pa siyang bagong mga ideas, bagong mga pananaw na siyempre, nung DOJ, na-realize nila. Diba? Pero, itong si VP Sara at si Remulla, hindi pa nagkausap ha. Letter pa lang. For sure, alam kong si Remulla, I think nabasa niya rin yun. Diba? Oh. So, ito, patuloy pa natin.
The DOJ, in response, has assured that the Vice President's position will be thoroughly included in their comprehensive study on the matter. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue, the mechanisms by which we will hold people accountable, for example, the rules of evidence. Itong si Clavano matalino itong bata na ito Pero sometimes nakasunod lang siya sa kay Rimulya. Ito, pangalawang video. Bakit si Vice President Inday Sara Duterte hindi sang-ayon dito sa ICC? Hindi sang-ayon si Vice President Sara Duterte sa muling pagpasok sa bansa o pagsali muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang sulat sa Department of Justice kaugnay ng usapin, ipinunto ng pangalawang Pangulo ang ilang usaping legal kung bakit tutol siya rito, gaya ng isyu ng jurisdiction na sa tingin naman ng kagawaran ay may katwiran. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue. So I think, paulit-ulit lang itong video na ito. The point is, si VP Sara, sa letter niya, pinakita niya in formal terms. Dito ako believe kay VP Sara Ito yung aking reaction tungkol dito. Bakit ako believe dito kay Vice President Inday Sara Duterte? Una, malakas ito sa masa. Remember na itong si Vice President Inday Sara Duterte, mas malaki ang kanyang boto kay PBBM during the election. That's number one. Okay? Bakit relevant yan? Bakit relevant yan? Sasabihin ko ngayon. Dahil kung ano ang pananaw ni VP Sara, yun ring ang pananaw ng mga supporters. Why? Because yung supporters, kagaya ko, kung ano yung pananaw ng ating leader, doon tayo. Kaya nga, binoto natin itong taong ito dahil naniniwala tayo sa kanyang mga galaw. Which is ako, binoto ko ito dahil pareho tayo ng halos pananaw ng konsepto sa atin sa bansa. Di ba? Tumpak si VP Sara. Kaya binanggit ko yan, halos 31 million ba yung bumoto sa kanya during the election? Di ba? Bakit relevant yan? Ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte, hindi kagaya ng ibang politiko. Di ba? I don't wanna mention, pero yung iba nagpapamedya, doon pinalabas yung hinanakit. Meron dyan sa Senado, may babae dyan na senadora na putak lang ng putak nga, ganito, ganyan, yung China, bla bla bla. Di ba? Hindi formal. Nakakainit ng ulo. Yun ang mga dahilan bakit nag-away-away ang mga politiko. Pero ito hindi. Alam niya, si VP Sara, na itong si Rimulya, may medyo madala. Diba? Kasi sabi ni Rimulya dati, ayaw niya sa ICC. Ngayon, pag-aralan niya ang ICC. Si VP Sara, kung ito ay matatawag nating pasaway na politika, pasaway na politician o pasaway na leader, nagpapamedya na. Diba? O tinitira na yung ibang mga officials. Pero yung ginawa ni VP Sara, hindi. Gumawa siya ng letter, formal letter, kasi dun kasi sa letter, that's formal, and you can well arrange your statement there, your paragraph, para maunawaan ka ng mabuti. Iba kasi yung nagpapamedya ka, tapos the way you will deliver the answer from the question from the media is iba sa mga iniisip. Diba? Kasi sometimes iba yung pananaw sa the way mo pag-deliver. Mas mabuti na yung letter kasi you can arrange it properly. You can add some words na stating na calmness, no? At pasukan pa nyo yan ng mga mabuting mga salita na nirerespeto mo ang binibigyan mo ang letter.
So mas makaunawa, very formal. Kaya hanga-hanga ako dito kay VP Sara. Kasi binigyan niya ng letter ang DOJ na isinare niya ang kanyang kaalaman tungkol dyan sa ICC. And that's being formal. Kung si Rimulya ang makabasa nito, malaking chance na maunawaan ni Rimulya itong si Vice President Inday Sara Duterte. And as early as now, I would advise Rimulya, you go with VP Sara. Kung gusto mong maging, ito advice ko lang ito ha, if gusto mong maging senador, kumampi ka sa mga Duterte. Trust me, Rimulya. Kasi, nasa ano ka ha, 3 branches of government, executive, legislative, o judiciary. Nabilong ka dito sa judiciary. Huwag kang sumama dito sa legislative. Ha? Kasi baka akala mo, Rimulya, na itong legislative, pareha ito ng pananaw ng executive kay PBBM. Hindi. Ano ka? You choose kung saan yung taong bayan kumampi. Maraming vloggers dito na hindi sasang-ayon sa akin. Pero believe me or not, prangkahan tayo, na kay VP Sara ang masa. Na kay VP Sara ang taong bayan. So that's why I advise Rimulya, you go with VP Sara's wisdom of what do you call that one? Decision. Okay? Ito, advice ko lang ito kay Rimulya. Okay? Kung magpapadala ka dyan sa mga taga-legislative, especially dyan sa Kongreso, na ang trabaho nila, no, sa napansin ng taong bayan, puro naman dyan gulo at pamumulitika. Okay? Bakit ko nasabing gulo? Dyan sa Makabayan Block na yan. Sinakyan pa ng House Speaker kasi may plano pala itong tumakbong presidente, di ba? Meron tayong mga hearsay lang yan ha. Hearsay yan na may plano siyang tumakbo ha. Pero sa mga galaw kasi ni Romualdez ngayon parang obvious. Okay? Sana magkamali tayo dyan na hindi siya tatakbo. Pero as of now, di ko alam kung sino ang maglaban-laban on the time sa election. Okay? Pero it's too early. Okay? So, itong si VP Sara, hindi dinaan sa media o inisyu niya itong sa ICC. Talagang formal letter. Ang relasyon naman ni Rimulya at itong si VP Sara, hindi pa naman nagkausap, pero for sure magkausap rin ito. Okay? Pero I hope itong si Rimulya magiging professional sa the way ninyo inaccept yung statement ni former President Duterte sa SMNI, yung tungkol sa mga vloggers, di ba? I hope hindi ka magtanim ng galit sa ating former President Duterte. Alam ko, tinulungan mo si Duterte sa time na siya yung presidente. Kaya nga, maraming mga DDS na humahanga sa inyo, yung ginawa mo sa ABS-CBN at sa lahat ring mga pananaw, views ni former President Duterte, sang-ayon ka rin dati. Di ba? So I hope hindi yun magbabago, Rimulya, kasi yung consistency, yan ang makikita ng taong bayan. Okay? So, itong si Rimulya, there are times na pinangunahan ang mga pangyayari ng mga cases na mga nagdaan. Pero alam ko, Rimulya, na nagawa mo yun dahil nagtrabaho ka lang, ba? Pero sometimes, Rimulya, no, iwas-iwasan mo na lang na marami kang salita sa media. Okay? Kasi itong media naman, ito yung favorite ng media
yung isang politician na tatanungin nila at maraming mga issue na ibigay yung mga politicians. Yan ang mga paborito nila dahil gusto nila laging breaking news, ganon, ganyan. Ito yung sinabi ni Remulla. So Remulla, I would advise na huwag kang magpadala dito sa media. Keep it to yourself first, no? Isipin mo muna ng mabuti bago mo ilahad sa media kung ano yung magiging result kapag sasabihin mo ito. Yan lang kasi, magaling ito si Remulla. Kaso lang, sometimes kasi, nauuna yung pagsasalita sa pag-iisip. Yun lang aking napansin, ha? Yun lang ang aking napansin. Pero tungkol naman dito kay VP Sara at itong si Presidente Bongbong Marcos, matalino silang dalawa. Alam nyo ba kung bakit? Pareha sila ng pananaw dito sa ICC. Okay? That's why wala akong problema ni Presidente Bongbong Marcos when it comes to ICC. Ito lang si PBBM, sa sobrang bait, yung Kongreso, I think, nire-respeto ni PBBM yung concept of acknowledgement na in-acknowledge niya yung resolution ng Kongreso na urging the government na ibalik yung ICC, rejoining the ICC, ganyan. Pero mga taga-Kongreso, alam yan, itong si PBBM, ayaw talaga ng ICC. Parehas sila ng pananaw ni VP Sara. So malaki na ito na hindi makapasok ang ICC. Okay? Masasabi ko yan. Malaki na yan na factor na hindi yan matuloy. Okay? Si VP Sara naman at sa Kongreso, ibang-iba talaga yung sitwasyon nila. No? Yung pananaw nila sa ICC, ibang-iba. Kaya nga, sabi ni Senator Bato de la Rosa, bakit ngayon nyo lang yan i-final na nagdaan ng ilang taon sa simula ng start, no? Pagkatapos ng election? Bakit ngayon nyo lang ang timing is very obvious kasi may away itong si Romualdez at si VP Sara. Ngayon nyo lang i-final yung ICC. Okay? So, na-obvious tuloy. Di ba? So, now, in conclusion, maganda itong ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Giving letter to the DOJ her pananaw with the ICC. Bakit hindi pwedeng makapasok ang ICC dito sa Pilipinas? And I hope Remulla will understand VP Sara's pananaw tungkol dito sa ICC. Okay, malaki yan. Kasi si VP Sara sa executive, sina Presidente Bongbong Marcos will not go to ICC. Okay? Executive. Judiciary, sinabi na ni Remulla noon, ayaw niya ng ICC, plus giving letter to the judicial system na makonvince ito na hindi natin kailangan yan because VP Sara is just helping the government. Why we don't need ICC? Okay? So malaking factor na ito. If ito lang legislative, itong Kongreso lang ang magsabi na ICC, wala silang magawa dyan. Hindi talaga makapasok yung ICC. Oh. Sa Senado rin, hati rin yan, siguro. No? So yun. Ewan ko ba, baka itong Kongreso, gagawa, ito ay, gagawa rin sila ng letter. Oh. Bigyan nilang letter yung executive, si PBBM at itong si Remulla sa DOJ. Oh. Give your reasons why we need ICC. At pwede kayo, hindi naman kayo pinipigilan dyan. Oh. Then let's compare your argument with VP Sara kung saan yung pinaka para fair. Di ba? Pero alam ko itong sa pananaw ko itong Kongreso, iba yung iba yung approach nila why we need ICC. Alam ko sinong target ninyo dyan. Huwag na tayong magbulahan. Di ba?
So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Tama lang ba na itong si Vice President Inday Sara Duterte nagbigay ng letter dito sa DOJ about the ICC? Okay? Comment, react, babasahin natin yan sa comment section at pag-usapan natin yan yung mga magagandang argumento dyan. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video or my next live and God bless sa inyong lahat.